So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, motos pa rin tayo, gaya nga nasabi ko sa inyo, uubusin natin lahat ng request na motos dito sa notebook natin. At konti na lang yung mga motos battles dito. Then after that, pulo at FRBL yung uubusin natin. Then saka tayo magpupukpok ulit or magga-grind sa flip top, no? Sabi ko nga sa inyo, binabalanse ko yung sa channel natin kasi baka maumay kayo na baka maisip nyo or baka sinasabi nyo na puro flip top, 'di ba? So binabalanse ko, motos, FRBL, pulo, isisingit natin 'yan. Then saka tayo mag-flip top ulit, no? Kasi meron pa tayong project, alam nyo naman kung ano yung project natin. Isabuhay 2016, 2015, 2014 at 2013. So, 4 na isabuhay pa yung natitira. Syempre, sisingit din natin yung Matira Mayaman, Pedestal 3, 1 Up 5. Marami tayong tournament na re-reviewin, kaya sana tuloy-tuloy lang yung suporta nyo sa akin. Lahat din ng request nyo, asikasuhin ko yan. Mag-antay lang kayo, lahat yan ma-review. Okay? So, ayun. Anthony vs Good Kid. Shoutout kay David Michael Santiago. Alam ko active ka pa sa channel natin. Alam ko inaabangan mo to. So, sana mapanood mo to. So, ayun. Huwag na natin patagalin. Dikdikan yung battle. Malawak. Teknikalan. Lirikalan. Puta, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. So, Anthony vs Good Kid. Shoutout David Michael Santiago. Let's go. Good Kid, ang tungan 3. Pakinggan natin laban to. Yo! Wala nang mahabang setup. Di tayo magkatulad pagdating dito sa motos. Antonym. Katapat mo yung synonym ng battle rap. Tawagin mo akong Thesaurus. May bokabularyong konekta sa kalaban. Ang kabuluhan sa diksyonaryo ko, meta, tatamaan, talahulugan. Itong pastak, babagsakan. Ito, unahan ko na kayo guys. Unahan ko na kayo kasi baka may mga mag-comment na naman sa vid na to na bakit tinulugan mo yung linya ni ganito. Okay, share ko lang may nag-comment kasi na ganun no? Na ang lakas ng banat ni ganito, tinulugan mo. So eto from or since episode 1 ng content natin, July 1, balikan nyo yung content ko, yung unang-una from episode 1 or review video number 1 hanggang sa ngayon. Di ko alam kung anong review number na to, 603 or 604. Yung description ko, basahin nyo yon sa lahat, basahin nyo yon. Ang laging nakalagay doon, hindi po ako professional battle MC or rapper. So yung mga naintindihan lang natin, yun lang yung re-reviewin, yun lang yung makokomentan natin, no? So sa mga lines na hindi ko, or sabihin natin natulugan ko, pasensya na, no? Yun nga yung sagot Hindi ako battle rapper o battle MC. Syempre hindi ganoon kalalim yung pag-unawa ko sa mga malalalim na linya. Tulad nun, may linya si Good Kid na ganoon, no? So nag-react yung crowd doon. Sa akin, okay lang. Yun, baka kasi sabihin nyo natulugan ko yun. Kasi hindi ko masyadong naabot yung mga ganong kalalim na linya. So baka lang, yan, ini-inform ko lang kayo, no? Lagi ko rin sinasabi sa inyo na ang gagawan lang natin or ang mapapansin lang or ang gagawan lang natin ng breakdown yung mga linya na naiintindihan ko. So ayun, kung kayo disapprove kayo sa breakdown ko, gawa kayo ng sariling channel. Yun lang naman, itong sinasabi ko naman, galing naman to kay Boss Loons, no? Sabi ni Boss Loons, nanonood din kasi ako dati ng mga review ng break it down ni Boss Looney. So isa sa mga tumatak lang na sinabi niya is may sarili tayong opinion, walang tama at mali. Kung gusto nyo papakinggan yung opinion nyo, gumawa kayo ng sarili nyong channel. So ayun, hindi man ganun exact yung sinabi ni Boss Looney, pero tumatak sa akin yung ganung punto niya, no? So ngayon, sinasabi ko sa inyo, if disapprove kayo
sa mga opinions ko, sa mga nakikita ko, tsaka sa mga hindi ko nakikita or di ko naririnig na mga linya. Yun, free to make a YouTube channel para dun kayo magsalita ng mga gusto nyo sabihin. So yun, no hate, hindi ako galit sa mga nagko-comment ng ganun. Maraming salamat pa rin sa inyo kasi andyan kayo sumusuporta. So yun lang, nagsasabi lang ako ng saloobin ko. Okay? Okay. Hulugan! May bokabularyong konekta sa kalaban. Ang kabuluhan sa diksyonaryo ko, meta, tatamaan, talahulugan. Itong pastak, babagsakan. Mala Patrick na to. Kasi tiyak, matutulog sa lalim ng aking bato. Ayun, naintindihan natin yun, no? Naintindihan natin yun. Itong star, itong Patrick na to, star, matutulog sa ilalim, bato, sa ilalim ng bato. So, Patrick Starfish, sa SpongeBob yung reference niya. So, sa SpongeBob, di ba, si Patrick nakatira siya sa ilalim ng bato, di ba? So, yun yung reference ni Good Kid doon. Itong pastak, babagsakan. Mala Patrick na to. Kasi tiyak, matutulog sa lalim ng aking bato. No. Si Sid mo sa ilalim ng lupa na natili. Di na umusbong kaya sa mga liga kung itong motos ang bilig, magbabad ka pa dito nang tumubo ka pa. Alam ko, grabe interes mo sa tubong may bunga na dalang dunong sagana. Tinitingala mo't namimitas ka lang sa puno ng bata upang pagtakpan. Natawa ako dun, no? Kasi hindi nag-rhyme yun, no? Pakinggan natin ulit yun. Hindi nag-rhyme, eh. Sa ilalim ng lupa na natili, di na umusbong kaya sa mga liga kung itong motos ang bilig, magbabad ka pa dito nang tumubo ka pa. Alam ko, grabe interes mo sa tubong may bunga na dalang dunong sagana. Tinitingala mo't namimitas ka lang sa puno ng bata upang pagtakpan, pagkahilaw mong ubod ng lambya. Aminado, may mga tama ka na punto, kaso wala kang puntong tumatama. Yun, malakas kaya, yun. Medyo lap trip. Punto niyang may katangahan. Taga mataas na kahoy. Pero bakit? Puno ka ng kababawan. Hypocrite ang ayaw yun. sa narcissist. Samantalang ganun rounds mo kay Pilos at Calix. Ekis, di mo lang napapansin. Panay ka dun buhat sa sarili na parang kalis. Tenix! Seryoso, Antonio. Utak mo hubog sa paggala. Kaso sa mga Bulakenyo, malolos ka lang pala. Paano? May identity crisis. Sariling estilo, di pa matukoy. Naguguluhan ka sa pagkatao, Antonio. Siguro, ikaw ay cheat boy. Plano niya, maglakbay. Tungo sa kakaibang style upang direksyon mailinaw. Long-term goal, hanapin ang sarili. In short, di mo alam maging ikaw. So, are you lost, baby girl? Walang-wala ka na sa aking bitaw. Napapareact na sila ng woo! Pinagmukha kita kasing ligaw. Di ba yung woo? Ligaw? Di mo ba nakita ang effort? Ginawang laro, may halong bola yung tema kasi korta lalalo! Kago. Walang sablay ang aking tira. Mano-mano sa letra ang taglay ng makinilya. Style ko, antonym. Sa yung mga rhyme na may hina. Kasi pag nag-4-bar set ka, walang punchline na makikita. Tapos treasure sa underground. Pwes, ikay hahamakin ko. Gera man kahinatnan, finish sa warfare to. Parang movie lang ng siso. Papatay ako dahil sa ginto. Ayun ang aking goal dito. Kung usapang gold lang, ang bag ko punong-puno. Kaya sa pagtatapat namin, tama lang sabihin ako yung finish na siso kasi tong ginto, basag sa akin. Uy, ako'y napakabis sa aking idolo. Talagang kay Anton, nice touch. De, pinagpag ko lang yung alikabok sa ginto. Kasi hands ko may dust. Di mo kakayanin aking degree. Tapos ng akilyan. Pinagpag ko lang yung kasi kamay ko may dust. Angas nun. De, angas nun. pinagpag ko lang yung alikabok sa ginto. Kasi hands ko may dust. Di mo kakayanin aking degree.
Tapos ng Arellano University. Ang galing nun kasi may laro, parang ang nangyayari doon is pinagpagkulay yung ginto, no? Parang sa unang dinig makikita nyo, sa unang dinig parang sinasabi niya na pinagpag niya si Antonym, siya yung ginto, pero ang nangyari binaliktad niya na pinagpag ko lang yung ginto kasi kamay ko may dust, no? So is referring to himself pala. Yun, angas nun. Pinagpag ko lang yung alikabok sa ginto kasi hands ko may dust. Di mo kakayanin na aking degree tapos ng Arellano University. Gets mo ba ang reference? Ang nais kong iparating, ako ang tunay na ginto na galing AU, kita naman sa elements. Tangin na, malakas yun. AU, tunay na ginto, kita sa elements. So AU, Arellano University, tapos yung gold kasi 'di ba? AU yun sa sa table of elements, no? So yun, ang galing na ng laro niya doon. Naisip niya pa yung AU tas ginto. Angas nun. Dibdibin mo to! Sa tindi ng pressure, ikay nabaon sa stress. Kasi bawat bars, hidden treasure, kaya nga tago sa chest. Tago sa chest. At ang gintong pagdating sa word, plated. Kasi di puro, tapos lakas ng loob, sabihang fake estilo ko. Pero ako yung nagpaka-good kid, na pinagbigyan ka pa sa hiling mo at gusto, upang pakita sa'yo na aking chest, ang may gininto ang puso. O puso, kaya nga gold. Ika'y tinalo ng may gilas. Sa gintong ipin, nakita kinang ko parang grilas. Time, unang bana. Okay. So, round 1 ni Good Kid. Solid yun. Solid na performance yun. Solid na mga cut words yung narinig natin. Solid na mga wordplays. Solid na performance. Ito si Good Kid. Ito yung na-review na natin si Good Kid ng ilang beses sa tournament ng pedestal, sa tournament ng FRBL. Ito talaga yung Good Kid. So siguro naghanap lang ako ng bagong style or bagong maririnig para kay Good Kid. Pero ayun, so far nag-stay siya or nag-stick siya sa kung ano yung estilo niya. So yun. Tignan natin kung sino yung mas effective kasi hindi naman to magiging style clash eh. Parehas sila ng estilo. So effectivity na lang yung pinaglalabanan dito. Kung mas naging effective si Good Kid sa round 1, kung yung sa round 1 ba ni Anthony mas magiging malakas yun, mas magiging effective yun. So tignan natin. Yun lang. Overall performance na lang siguro ang i-judge ko sa battle na to kasi parehas sila ng estilo. Effectivity na mga bara, yun na lang talaga yung maglalaban dito. Pinagmamayabang niya ang degree niya sa Arellano. Tsaka ka magyabang. Kung valedictorian ka ng elementary, valedictorian ka ng high school, summa cum laude ka ng college at ngayon nasa law school ka. Yan ang todo hirit pa itong gago. Tsaka ka mag-ingay pag ganun ka. Tara, manahimik na lang tayo. Hindi naman pala siya gago. Okay. Pag nasuri at nahuli na ang huni ng lahat, mahahalata sa mga natalang mga bara na si Good Kid ay tanga. Hindi, joke lang. Ito ay dream match nila. Nakatakdang banggaan ng dalawang makatang na Google na mga talata na pang new school. Nag-transfer siya sa Floodway. Diba? Ang honor ay naputol, ngayon nagbabalik siya sa Motos Institute. Hindi mo alam na mga new breed na ang bully at ako nagbigay ng new rule. Binantaan na kita bago pa mag-class at hinintay ko sapagkat pagkalabas, hihimlay to sa lapag. Matagal kitang inabangan bata at sa wakas, ibigay mo na lahat. Pero tulad ng inaasahan, kahit itodo niya pa at hingi ng boto ng lahat, kapag nagsolo siya, palpak. Kaya kailangan pang isama ang kanyang koponan na wak. Poetry Society, isang bobo na pangkat laban sa ant. Nagdala ng colony. Mga katotong sasaklolo para maloko ang nasa tronong alamat. Pues ngayon, sinisigurado... Putang ina, nakamulti kasi to eh. Kaya grabing Antonym, men. Nakamultis. Isa siguro yun sa magiging edge ni Antonym dito. Yung pagkakaroon ng multis talaga.
Poetry Society, isang bobo na pangkat laban sa ant. Nagdala ng colony. Mga katotong sasaklolo para maloko ang nasa tronong alamat. Pues ngayon, Grabe, ang galing. sinisigurado kong hindi lang kidney nyo palyado, pati colon niya wasak. Fuck. GG! G! Tangina, lakas. Wordplay na agad. Huwag mo akong yabangan sa aking angking siling. Tahanan ko na to at di mo kayang umabot maski sa aming siling. Idol niya si Blacksmith. Nice. Kada battle, lagi siyang nalulugod itapik. Nabubusog rin kahit sa tamod na nalulunok lang lagi siya nakabubuo ng awit. Cut words ang data niya. Pues ating mabubuod kung bakit ikaw ang susunod na Blacksmith. Patunayan mong hindi ka rin karapat dapat na makapasok sa flip top ngayong nanonood si Arik. Shit. Philippine history. Alam nyo ba, World War II, napakaraming nanakaw ng Japan sa Pilipinas. Nung araw, talagang mga ayaw, malamangan at matatakaw sa laman. Pero ngayon, nabaliktad. Mula naman sa Pilipinas ang nagnanakaw sa Japan. Tanginang to, idol mo si Blacksmith. Kumukopya ka lang pala ng mga bara mo. Tinutulad si Blacksmith, imitasyon sa nilan po ng... Kumukopya ka lang pala ng mga bara mo. Kaya nga, bigla rin nawala ang gana ko. Blacksmith o lanseta, sinadya kong putol-putol ang linya kasi nga manggagaya to! Tangina, sabi na eh. Madali! Sabi na eh, may fixed starter yun eh. Sabi na, halatado na yun. Hindi mo na ako nag-react kasi baka madali na naman ako ng fake choke eh. Pero yun, alam kong darating yung fake starter kasi putya, ganito ka prepared mag-choke, ganito yung performance mag-choke, hindi. So, in-expect ko na yun na fake starter yun at ayun nga yung nangyari. Galing! Galing ni Antonym dito, men. Para sa akin, umaangat na siya dito. Madali lang naman mag-wordplay. It's a word. There's a play. O diba ang tindi? Baka nakakalimot ka, good kid. Meta starts with me. Siya ang pinakamagaling mag-wordplay sa Motus. Pero binababa niya ang kalidad. Sight, hindi sulit ticket dyan. Pansin nyo ba, lahat ng wordplay mongoloid sa lahat ng liga tinatawag ng good kid level 1? Diba? Gago. Kasi tandaan, sa pagsukat ng tunay na husay ng wordplay, hindi lang pagiging bago ang laging mahalaga. Dapat may mensahe talaga. Kayo nang bakalang humusga kung sino mas magaling mag-wordplay sa aming dalawa. Nag-surrender na po. Isilid na sa container ang contender na to na forever bano. Poetry Society, get together ng mga no-brainer, mga accent pa call center, mga public offender kayo. Kaya mga grammar police, hulihin na to. Kahit magsumbong man at malakas ang kapit sa konsihal na consequence. Ano? Kahit board member, abo, ngayon ka magiging sick, ngayon dumapo na yung Antonym fever sa'yo. At anong saysay ng iyong pagiging good kid kung better ako? Tangina mo! Gagang galing. Sabi ko sa inyo eh, hindi na natin kailangang himayin to na maayos. Malinaw naman yung mga bara na binabato nila sa bawat isa. Hindi ito style clash, kaya madali lang to para sa atin matukoy kung sino yung lumalabang sa battle, no? Unlike dun sa battle ni nakatatapos lang natin reviewin, no, yung kay 7K tsaka kay Blizzard, na sobrang yung round 1 talaga sobrang iba yung naging estilo ng dalawang yun. Pero 'di ba? Na-review na natin yung, panoorin niyo na lang. Pero ito yung tinutukoy ko dito. Same sila ng estilo. Tangin ang lupet. Sabi ko sa inyo kanina, effectivity na lang ng mga bara ang magiging labanan sa battle na to. So kitang-kita na mas naging effective si Antonym dito, mas malinaw yung mga bara niya. Unlike kay Good Kid kasi yung mga sabi nga ni Antonym, yung mga cut words yun nga yung sandata ni Good Kid. And yes, I agree, pero sa round 1 I think yung mga cut words ni Good Kid is hindi ganoon kalinaw, hindi ganoon ka-epektibo. Pero yung bumana si Antonym, kitang-kita mo yung multis eh. Rinig mo yung multis. Props doon
Sabi ko nga sa inyo, sobrang hirap magsulat ng naka-multis. Tangina, ang talino nun. Ang talino lang para sa akin yung makakapagsulat ng ganong multis na sunod-sunod. So, creative ni Antonym doon. Solid yun. Pinakamalakas yun. Yung lupit nun. Yung grupo niya, grupo ni Good Kid, tapos basta yung mga sinabi niya kay Good Kid sa pool talaga yun. So, inunahan niya si Good Kid sa performance, tapos nung inunahan niya, biglang nitro si Antonym sa round 1. So, it's a 10-8 for me. Actually, dapat 10-7 eh. Ganun kalayo yung agwat, pero props pa rin naman kay Good Kid. Respeto sa kanya, ang ganda ng returns niya. Para sa akin, hindi lang naging ganun ka-epektibo yon laban kay Antonym. Tapos, ang ganda pa ng mga pasok ni Antonym na kayo na humusga kung sino yung mas magaling mag-wordplay sa aming dalawa. Doon pa lang 'di ba? Doon pa lang hinuhook na niya yung tao doon na mas malakas si Antonym, mas malakas ako kaysa kay Good Kid, parang ganoon 'di ba? So tignan natin, round 2, pero round 1 malayo to. Hindi ganoon kadikit para sa akin, sobrang layo noon, mas naging epektibo si Antonym. Solid na performance both MCs, pero effectivity Antonym 10-8. Yo! Hiling nitong magparinig sa mahuhusay ditong MC. Dala ng inggit kaya siya nantitreat. Labis ng immaturity. Panibantay yung ginagawa dahil sa insecurity. Okay. Cloud chaser. Natapat sa hard battle. Sige shot. Test me. Total honesty is the best sa MP. Base sa aking pagsusuri, siksika na tugmaan nakapaloob sa iyong baluti. Natunog hangin at ampaw pag pinagtuunang mabuti. Totoo, kahit pa ultrasound pa kay Looney, makikita lang walang laman yung internals mo sa multi. Okay. Kasi Puki of the year. Yo, check. Mati na. Lumang tugtugin niya. Sa pagkanta may malalaglag yung tunog pang duwit na. Kasi awit antong nahulog sa musika. Ano daw? Sa pagkanta may malalaglag yung tunog pang duwit na. Kasi awit antong nahulog sa musika. Antong Alam nyo ba si Antonym? Alam nyo ba anong tugmang synonym niya? Pedophilia. Para di halata, dahan-dahan sa galawan. Ang tindi tol, loki ang paandar, idol. Ganyan ba pag trip menor? Lakas ng trip mo, batan. Galawang tito, badang. Parang pinagmulan neto, aklan. Kasi ugaling kalibo, ganyan. De, seryoso. Kulong ka sa akin ngayon. Sa iba pato kong bara, walang magagawa si Sight. Bakit ganon? Cause this bar, tatanggalan ka ng rights. Lari ka dun! Kaso kung pumasa ka sa bar exam, malabo yun, Antonym. Maging main event lang sa poster ang makakanasan mong tarpaulin. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, pwede ka lang board passer. Kasi ang boring! Tapos, kasi ang boring! Tapos kahit tamang hinala ka, invalid suspicion mo. Bulag ka sa legal provision, hindi pang provision mo. Nagkamali ka ng bagsak. Sila ang witness, as in, jury na saksihan. Dito sa court, nagsuffer ka sa ACL na case at attorney ang dahilan. Attorney. Di mo magets kahit yung angle sa yung estilo na inattach. Mga binitawang bars sa law. Kaso di mo pa din makatch. Aking kapit, sangay ng hudik. Salo, hindi pa rin makatch, okay. Kaso di mo pa din makatch. Aking kapit, sangay ng hudikatura na sa kamay bawat branch. Bukang bibig, sanay sa panghuhusga kasi gamay mga judge. Speaking of judge, di ko nagastuhan yung judging sa ginawa nyong match nets. Masaya ako ng konti. Pero bad trip ako ng kalahati. Tipong half ines. Uy! Happiness.
Itong style biter tumatak. Nag-iwan ng scores sa Mindanao. Hanga si Sight sa ginawa mo doon na effort. Yung ibinahagi mo, galing! Sa nakaw, parang pasalubong sa airport. Galing sa na. Balita ko, alam mo na mga rappers mabilis na naglaho. Wow, langka! Tulad! Kasi tira! Durian! Ng matamis na dried mango! Sa Mindanao, yung Batan, DDS, malinis magtrabaho! Uy! Wang maangan. Still acting shock. Aba, ang agos at galawan. Tsak pagkatalo ang hantungan. Kasi itong magnanakaw na feeling palos na sa laban. Kulang ka pa sa akin yung labang to di pa match. Kaantas mo lang yung ghost na sumasabay sa agos, pero di ka along with the gods. Mabubuli at malalamon sa ihahampas kong alon, kasi ako ang si God dito na parang Poseidon. Trident ang baon pagkasugod, sa pagbaon, ano ang dulot? Eh di magdayaw. Kasi shy na, dali pagkatusok mala. Diyan yung tumuhog. Ngayon, ang lupit nun. Shy na magdayaw. So, ang galing nun. Naisingit niya pa yung ganong wordplay. Okay. Ang baon pagkasugod, sa pagbaon, ano ang dulot? Eh di magdayaw. Kasi shy na, dali pagkatusok mala. Diyan yung tumuhog. Ngayon, anong pakiramdam nang hindi na ako humugot? Gago. Naglock na. Pasalubong. Naglock na daw, gago. Sira ulo yun, sino yun? Naglock na. Naglock na, gago. Sinong bumulong nun? Okay, so na buhay talaga sa mga ganong topic. Ina nyo. Okay. Yun. Mga catwords talaga ni Good Kid. Masasabi ko na pwedeng niya maging strength or pwede niya maging weakness yung estilo niya. No? Depende kung paano matatapatan ng battle MC na kalaban niya. No? Malakas naman niya maganda naman yung mga catwords maganda naman yun, magandang estilo yun, pero para sa akin alam mo yun, parang ito sa akin lang to hindi ko opinion ko lang to. Para sa akin medyo alam mo yun, yung estilo ni Good Kid masyado na niyang in-stretch, no? Kumbaga, pwede siya mag-catwords ng ilang linya lang ilang linya, tapos iba naman. Tapos sa next round, pwede siya magpakita ulit ng ibang mga catwords pa rin, no? So para sa akin parang na overstretch talaga yung estilo na ginagamit ni Good Kid sa battle rap sa FRBL, no? Ganun din yung nangyari Yung laban niya kay Joss, laban niya sa first round doon. Ganun din yung nangyari, no? Na overstretch yung yung strength niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung strength ni Good Kid pwede niyang maging strength talaga or pwede niyang maging weakness, kasi depende yun kung paano niya i-perform yung mga verses niya or mga writtens niya, at depende kung sino yung kalaban. Kaso sa ngayon, alam naman natin kung gaano kabigat ang isang antonym, no? And para sa akin, yung mga ganong style or mga ganong pag-spit ng mga bara, feeling ko hindi yun ganun ka-impactful sa isang antonym kasi ilang beses na natin napanood, ilang beses na natin na review si antonym. Tangina, malupit talaga to, naka-multis to, pinapakinggan ko pa yung mga entries na ito yung sa PSP na entries niya, yung entry niya sa PSP, yung 16 bars, putang inang yan, ang lupit nun 'di ba? Multis, no? Pero yun, so far yung rounds 1 and 2 ni Good Kid, para sa akin same lang yun hindi tayo nakarinig ng bago doon. Nag-stay talaga siya sa mga catwords na para sa akin na overstretch talaga yun, no? Hindi ko dinidisregard yung writtens ni Good Kid, no? Hindi ko dinidisregard yun. Opinion ko lang. Yun lang yung nakita ko sa mga writtens niya sa rounds 1 and 2, no? Naghahanap kasi ako ng bagong banat. Pero ang nangyari 1 and 2
yun lang din yung nakita ko. So, yun lang. So, 10-8 kanina sa round 1. So, tignan natin yung round 2 ni Antonym. Pasalubong daw, galing Davao. Ang sinabi niya ngayon, hindi ko ninakaw yun. Galing kay M-Site yun. Ano, nakaw ang drive mango? Kinalupit mo ba? Hindi ko na ninakaw yun. Naibalik ko na. Tapos dinamay pa yung pagiging law student ko. Akala mo talaga pasaway itong bata kaya napapalo na. Napapalo, pukin ng ina mo. Dinamay mo pa si Matina. Akala nitong bobo masakit. Tanga, di ako pumapatol sa mga pokpok manamit. Ang inan ko. Game. M-Site. New era. Tsaka new gods. Di papalag sa new breed. Tapos itatapat mo good kid. Kung sinabi ko sa yung gusto ko ng FT, what I mean is flip top. Ba't mo ilalapag ay food trip? Baka sabihin kulang pa sa intensity eh. Eh di sige, catastrophic ang paglanding. At kung usapan ay creativity, Dante Alighieri, tsak may comedy ang writing. May multi, wordplay, rhyme scheme, jokes, internals at bars din. Walang pake sa delivery, ako'y sanay kumain dine-in. 1 minutes ang hinihintay ko na mag-grab. Kaso waiter lang pala ang hihimlay na katapat, ididighay ko lang kapag inisip kong wala rin namang pinagkaiba sa isang minuto, kaya waiter, ibigay mo na lahat. Okay, so speaking of 1 minutes, speaking of Antonym, kasali or kasama si Antonym sa 1 minutes sa nagaganapin next week, February 24. So kita-kits tayo doon kung isa ka sa manonood ng kung isa ka sa manonood ng 1 minutes dito sa Matimog. Kita-kits tayo doon. Pupunta ako doon. So if makikita nyo ako doon, yun, kausapin nyo lang ako kasi ako mga battle MC sa Motus. Alam ko pupunta yon, no? So mga Tacoma Boys, sino pa? Sila Lord Manuel, si Dave, alam ko pupunta. Sila MZ, sila Lipcram, alam ko pupunta yan. So kita-kits tayo doon, no? So kung makikita nyo ako doon, kausapin nyo lang ako, walang problema. Usap-usap tayo, no? Sana makita ko kayo doon. Isa sa mga viewers or subscribers natin is nandun sa event na yun. Sa Timog lang yun. Yung mga malalapit dito, kita-kits tayo sa February 24. Ang inang to. Waiter, ibigay mo na lahat. Siya, si Good Kid. Napakalupit. Pinakamagaling mag-wordplay sa Motus. Ayos ka dong. Alam nyo ba, first 4 lines niya sa first battle niya sa Motus. Sabi niya, gamit na sa ulo ko na linya, ako'y lilipad na mag-isa. Nagsilbing pasaporte, letra kong nakabisa. Sa aking panimula, matitiris ko to na parang lisa. Ngayon ka, mayuyupi kapag ako nagkabisa. Pukin ang ina. Yung ba yung cut words, Dudong? Sabi niya, nagsilbing pasaporte, yung litra niya nakabisa na. Okay sana yung wordplay ng nakabisa at nakabisa kung tono mo nakabisaya. Inang to. Sunod niya na linya, sabi niya, sa aking panimula, matitiris ko to na parang lisa. Yung kuto, naging kuto. Tapos kuto na nga, parang lisa pa din. Utang, nagpapaka, mot itong tanga. Kuto, lisa, mapapakamot ka talaga. Bago. Huling linya niya. Ito, bago daw. Sabi niya, ngayon ka mayuyupi kapag ako nag-umpisa. Oh, hinang-ina. Okay sana, gets namin yung yupi. Tapos pisa. Ganon. Okay naman yun, Dong. Kaso ang tanong, anong meaning nung nag-um? Nag-um, pisa. Grabe ka pala, boy. Go wordplay ka, kalahati lang. Sino kasi siya, boy?
imbis mag-keep believing sa English tsaka pagiging feeling bliss sa sining, subukan mo magka-interest gumising sa pagtitiis sa maninipis na piring. Oo, your words can be deceiving, but facts don't care about your feelings. At ang ibig ko sabihin, buti pa ang salitang meaningless may meaning. Nang ina, this ain't your day. Pandodoktor lamang ng catwords ang yung pin or tray, pues itong nagtatahi ng cuts magiging D-OK. Tangina, kahit ibasin nyo sa wordplay ko, iba senyo ang wordplay ko. At eto mga tol, nawawala ka na sa meta, Rendon Labador. Medyo kengkoy yung mga sinasabi ko, di ba? Pero yung punto, on point, di ba? Walang saysay ang pagpapakita mo ng mga cut. Ngayon dinudog show na kita. Kahit wala akong balak, sakid na aking katapat, balakid na agad ang tanging alamat na nais kaharap. Mag-practice ka pa at palaging magbabad sa battle at humawak ng lapis magdamag. Oo, ang spoken word poetry ko ay malawak at nadana kayo nasalin na sarap. At oo, ako ang kalawakan na sa akin na lahat. Hindi ka balakid para sa akin. Kahit pag-igihan pa. Ayokong panggigilan ang umaastang pader. Ayun na sir, naihian ka. Hindi ka balakid. Kaya inyong makikita na ikaw yung kulangot sa ilong ni Balakid na hindi niya makuha. Wala ka pa sa kalingkingan niya. Hindi lang to body bag, hindi lang bugbog, torture na to. At mula sa future ako, at alam ko hindi ka na magra-rise kasi hindi agree culture sa'yo. Bano. Go! Okay, round 2 ni Anthony para sa akin. Hindi naging okay. Round 1 and 2 ni Anthony is hindi naging the same para sa akin. Sobrang lakas ng round 1 niya. Para sa akin, sobrang lakas nun. Connected talaga lahat. Pasok talaga lahat. Mabigat talaga lahat. Nauga niya doon si Good Kid. No? Nauga niya doon si Good Kid. Then, pagpasok ng round 2 ni Anthony, para sa akin, hindi naging ganun ka-epektibo yon. Pero malinaw yun, ibibigay ko pa rin naman kay Antonym yan, no? Unahan ko na kayo, kay Antonym pa rin ang round 2 sa score na 9-8. 8 pa rin ang ibibigay ko kay Good Kid kasi sabi ko nga sa inyo, yung performance niya sa round 1 and 2 parehas, no? Na-explain ko na sa inyo yung performance ni Good Kid, no? Na possible niya maging weakness or possible niya maging strength talaga yung estilo niya. Depende kung paano niya i-perform yung verses niya at depende sa kalaban, no? Ang nangyari kasi sa rounds 1 and 2, pasok yung mga cut words, pero para sa akin na overstretch talaga yon at hindi yon ganoon ka-epektibo. Yung style na yun is hindi ganoon ka-epektibo kay Anthony. Yun lang yon. Round 1 and 2 ni Anthony. Round 1, siksek. Ang bigat nun. Nagustuhan ko yung performance, yung energy, yung level, lahat. Perfect yun para sa akin. Kaya binigyan ko ng 10-8 yung round 1. Round 2, syempre, standard. Nakapag-set na ng standard si Anthony. So, ayun na yung pinaka basis natin. And para sa akin, yung round 2 performance niya is hindi naging ganun ka-impactful yun or hindi naging kasing level ng round 1 niya. So, ibababa ko ng konti yung score na ibibigay ko kay Antonym sa round 2, pero para sa akin yung pinakita ni Antonym sa pinakita ni Good Kid sa round 2, diamak na mas lamang si Antonym pa rin sa round 2. Kaya binigyan ko ng 9-8, bibigyan ko ng 9-8 yun. So 16-19. Rounds 1 and 2 Antonym yun para sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa ni Good Kid bumawi, pero round 2 parang nawawala-wala kasi si Antonym sa momentum eh. Napansin ko lang na malakas na yung momentum niya. Biglang bababa yung moment niya. So ganun, on off siya, pero yung performance on off pero yung content nandun pa rin, yung punto nandun pa rin. Kaso nga lang yun, naka-apekto lang talaga yung performance niya na patay sindi. Sana nag-gets niyo yun. So Anthony pa rin naman yung round 2, bumaba lang ng konti compared dun sa round 1 na pinakita niya. Okay? So, rounds 1 and 2, Antonym, 19 to 16. By 3 points, Antonym. So, let's see. Good Kid, bawi. Good Kid. Panaylain mo yung angle. Teka, ibabalik ko. Kala ko ba taga-future ka? Iba't nakalipos kong linya, ginagamit mo?
Di ka Okay, predictable. malakas yun. Gusto ko lang aminin, Gonggong. Na ako yung taga-future at line mark mo ngayon, alam ko nang sasabihin mo yun. Lakas nun, malakas yun. Sa mga past battles mo, sumasobra ka na. Paano OT? Palaging lagpas yan. Kung aking i-illustrate, overlap mga rounds mo parang Venn diagram. Sinusulit ang exposure. Ruffian style ka. Takbo ng round ang haba yung OT mo. Oval time na. Oval time. Sa atensyon, takam ka na. Palibasa si Pakbet. Laging iniisip FT. Panay food porn, walang ya. Ang takaw, tingnan yung concept. Pagkain sa PGT, patay gutom talaga. Teka, nakikinig ko yung tiyan mo, tumutunog. Leche ka. Kaya huwag mo sabihin yung naiisip mo, train of thoughts. Food for thought, pwede ba? Aktibo ang kanyang karera, may gigs, spoken events, nag-rap challenge. Talagang all set. Patuloy ang galawan para sa improvement. Kaso nga lang, malas. Kasi ako ang opponent. Kaya nakakatawang walang sinabi itong my movement. Ano yung wordplay? My Pinilit ko? movement, okay. Sige. Tulugan mo ang aking estilo. Total pinapakita ko naman na kung ako'y sino, lihim na kid. Nagsilbi mong anino. Dahilan kung bakit ganyan ang yung talino. Batang detective to. Ako yung bumuboses sa likod mo. Kaya nga Conan dito. Good Okay. kid na pag nagpamalas. Bad luck ang lagay dahil kung nasaan si Detective Conan, yun, no? So, yun yung ano niya, reference niya. Conan, may namamatay. Hindi to backstop, ito'y comeback ng biyasa na God tier. Dumaang flashback, kada saksak, malita na ang feel. Sa likod ng Antonio, talas ng Zoro nag-appear tila katana, got your back. Kaya nagkaroon ka ng career. Laging bukas pinto ng hip-hop. Kaso, sarado yung sa tulad mo. Pwede ka naman makapasok, Antonio. Sama mo lang si Da Vinci. Yung kapangalan mo, basta katok kayo. Okay. Kung si Da Vinci, puro lang bar. Ikaw naman, plural ang bar. Parehas, Antonio, na nadurog ng bulol sa R. Wala tong tsansa. Antonyong desperado lang pa. Kung sa batang rebelde nakadro ka, sa akin, huwag ka nang umasa. Yung batang Thomas, mabilis bumunot. Panalo ka sa! Feeling Batang Thomas, panalo ka sa. So, nagginawa niya pa ng naging reference pa si Mot, no? Mot Thomas, no? Si Mot, no? Sa Isa Buhay 2017 champ. So, yun. Panalo ka sa album yun ni Mot. mabilis bumunot. Panalo ka sa! Feeling kalibel na ako kung mag-rhymes to ang Wex. Nunguha lang naman sa net galing sa Zite yung knowledge. Pinipilit gayahin si Tobey Maguire. Kaso connection ng lines mo barless. Kung usapang webbing lang sa verse, agwat ko sa'yo Miles Morales. Miles Morales, isa yun sa ano yun, sa Spider-Man, yung animated na Spider-Man. Hindi, ang pangalan kasi ng tao dun is hindi Tony Parker, Miles Morales. So ayun, yun. Webbing lang sa verse, agwat ko sa'yo Miles Morales. At di ako nag-line mark at pilit na adlib. Ganong style ang dahilan kaya tingin sa atin monotone pare. Ayoko mag-sermon, pero dami nyo nang nag-share sa thought ng Christian. Yan tuloy naging common yun. Mga bootleg na pangit ang trip. Pinapausan yung train, dysfunction, bagsakan ng play, reduction. Sa pagkalat, humina ang game, nilason. At ikaw ang weakest link sa nangyaring chain reaction. God of Wordplay, alam mo kung sino yun. Di ka man umamin kasi kita naman sa atin, ako ang may commandment. As the Ten future Commandment, God, okay. dun ka sa likod manalangin. Oo Diyos, hinaharap mo kaya susunod ka lang sa akin. Ginawa kong round spear, matalas kaya sibat. Sige takbo! Sa loob ng property ko, lalabas kang bad. Hinaharap Ganda mo nun. kaya susunod. Ginawa kong round is spear. Tapos sibat. Spear,
spear na bilog, no? Tsaka spear na sibat. Ang galing ng laro niya doon. Sunod ka lang sa akin. Ginawa kong round spear. Matalas kaya sibat. Sige, takbo. Sa loob ng property ko, lalabas kang body bag. Walang takas na lintikan sa akin. Lupa ko ang battle rap. Na thunder rat itong trespassing. Kaya patay sa God Kid. Lat. Anthony, Okay. Yun at yun talaga yung naging estilo ni Good Kid sa battle, no? Wala na akong sasabihin pang iba doon. Pinakinggan ko na lang. May mga effective na lines pero hindi ganun. Sabi ko nga sa inyo, hindi may mga effective na lines pero hindi ganun kabibigat yun, no? Feeling ko hindi yun enough para matalo mo ang isang Antonym, no? Malakas, maganda, malupit yung performance ni Good Kid pero I think that was not enough to beat Antonym sa ganitong klaseng battle, no? Kasi tangin ang linis ng performance ni Antonym, yung mga multis, yung mga wordplays mas klaro, mas matindi, no? Mas understandable. Sa performance pa lang kitang-kita na lamang talaga si Antonym doon eh. So yun yung iskoran ko na to, men. Bigyan ko ng 888 si Good Kid sa battle na to. So 24. Si Anthony naman merong 10 tsaka 9. Tama ba? O, di ba? 10-9. So tignan natin kung ano yung round 3 ni Anthony. Na-predict niya daw yung mga linya ko. Umaastang kibulo itong aning. Na-predict ko rin na-predict mo ako kaya tinuloy ko pa rin. Diba? Tapos kanina, Venn diagram. Lagpas ang round. Mat yung linya. Nagmark tong iha. And when you take a look sa propesya, makikita mong dyan kamahina. Dinamay mo pa yung Christian. Huwag mo dinadamay tong idol. Matthew, Mark, Luke, John. Kasunod, ito yung axe mula sa Bible. Ang ina. Gusto ko lang magpasalamat. Ito, naiyak ako. Kay M-Site, kay Good Kid kasi pinagdahandaan niya yung battle na to. Sa mga tagamatas na kahoy, sa mga kasukat, sa mga tropang Motus, sa mga taga Negros Occidental, mga kababata ko dyan. Dahil sa inyo, natanto kong ako'y merong pangit at weak spot din. Naakit sa mga sick crime schemes since I've been sa hip-hop scene. Sinabi ang ginto sa underground. Si Jonas kasi nandaawit pero di ko yun inangkin. Inulan ng kutya at panlalait pero di ko yun pinansin hanggang sa malapit nang sumapit ang inaasap ko na flip-top dream. Kaya flip-top game! Yeah, hindi ka kasama dun. Kasi ikaw, pumunta ka pa ng Floodway, tapos Massive Rap Battle League. Naging bonus ka sa turna. Sinabi pang malalakas ang mga nasa Motus. Talagang bogus ng puta ang hokus-pokus niyang basura. Nag-iisip ka ba, Good Kid? Mag-focus ka na muna. Hindi pa ba obvious, mga kuya? Kasi kung malakas ang MBL at malakas ka rin talaga, dapat nasa Motus ka lang muna. Kasi hindi. Natatakot ka sa mga bagong dating. Kaya lumipat ka. Pero hindi ka tuluyang lumayas. Ikaw yung kusang lumayas. At galit kami sa tipong aalis sa aming kastilyo, pero nung nalaman mong massive na ang flood, ba't babalik-balik ka dito? Palipat-lipat ka ng Punto. liga. Maging panauhin ng napiling pakay. O baka pulubing walang ligang tinuturing ng sariling bahay. Suporta ba? Ambag ang dala-dala, kaya fractured pati balikat. Umaas ng turista porkit sa tour na palipat-lipat. Fuck. Nagagalak pa nga ako, gago. Tangin eh. Ang lakas na ito. Punto. Yung punto yung dito sa round 3 ni Antonym. Puta, punto to. At umi-score siya sa mga paratang na ganito, ganyan. Sa paglipat ni Good Kid sa ibang liga. Malakas to. Pakinggan natin to. Sa nagaganap na pagtatapat ng isang alamat na mas gumuwapo at isang batak na maskulado. Sa ating paghaharap ay malalas at kung gaano kasarap ang pagkatalo. Labanan mo na lang si Makoy. Doon ka pumalag sa kamukha mo. Total parehas naman kayong palipat-lipat ng liga kasi naghahanap ng kampyonato. Ako, aminado. Huling laban, ako'y sawi. At naunsami, ang plano sanang magpunyagi. Sa kadahilan ng kada linyahan ay di raw rekta sa katunggali. Pag-usapan natin yan. Di ba ikaw mismo nagsabi sa akin na magkaiba ang totoong buhay sa battle rap? Ikaw mismo nagsabi sa akin noon, iba si Abra kay Raymond Abracosa, iba si M-Site kay Christian Paulo Gabriola, iba si Enigma kay Alaric Yuson.
At yun ang kasagutan. Tinitira nyo si Antonio Bathan sa namat Antonio Kalaunan na paano nyo matatamaan si Antonym kung ang balak nyong batuhin ay iba niyang katauhan. Tangin na mo, Antonym, personals kasi ang tawag dun. Yan ang depensang nahanda niyan. Pero teka, dahan-dahan, walang effect yan sa bakbakan. Kasi the fact na tinitira nyo si Antonio Bathan imbes kay Antonym ang patunay na hindi rin kayo rekta sa kalaban. Natapos ako magsulat. Real talk. So, ang punto ang gustong iparating ni Antonym dito, kung personals ang ibabato mo sa akin is hindi yun direkta sa akin kasi ang tinitira mo is yung pagiging Antonio Bathan ko, hindi yung pagiging Antonym ko. So, parang ang tinutukoy ni Antonym dito, pwede mo ko i-diss, pwede mo kong i-personal shit, pero through my battles lang as Antonym. Parang yun lang yung dating sa akin, no? Kasi ang sinasabi ni Antonym dito, pag binanatan nyo or tinira nyo yung pagiging Antonio Bathan ko, is hindi rin kayo direkta. Kasi hindi naman yung Antonio Bathan yung lumalaban sa inyo, kundi yung pagiging Antonym ko. So yun lang yung naging pagkakaintindi ko. So malinaw naman yun eh. Sa akin yung pagkakaintindi ko, ewan ko lang sa inyo. Fact! Sa namat Antonio Kalaunan na paano nyo matatamaan si Antonym kung ang balak nyong batuhin ay iba niyang katauhan. Tama. Tangin na mo, Antonym, personals kasi ang tawag dun. Yan ang depensang nahanda niyan. Pero teka, dahan-dahan, walang effect yan sa bakbakan. Kasi the fact na tinitira nyo si Antonio Bathan imbes kay Antonym ang patunay na hindi rin kayo rekta sa kalaban. Diba? So, malinaw naman, diba? Yun yung tinutukoy niya. So, yun, na-explain ko kung paano ko naintindihan yung bara ni Antonym dito. Tapos ako magsulat, real talk, nitong Webes. At pinag-isipan ko rin to ng 1,000 beses. Lahat ng to, rekta lang kay Good Kid. At hindi ko tinira si Juniel de los Reyes. Hindi ko kayo masisisi. Kasi kilala na ako. Bago nyo pa ako makilala. Pero nandito ako ngayon, sumusuporta. Nakikipagdiskurso, banggaan ko sinong brusko, palakasan ng dilubyo, tapos magsusulat ng ilang minutong pang-insulto. Good Kid, may ambag rin ako sa'yo. Iaangat ko rin yung views mo, kaya gets nyo na siguro ang aking pinupunto na kaya kong magbuhat ng inyong grupo na wala akong kagrupo. Ang ina. At bottom line, nitong all 3 rounds, hindi ka blacksmith o lanseta sa wordplay. Isa ka lang sa mga singbangis ni Unico. Pinanis ng multi ko. Ang naranasan ay hinagpis ng winalist at inalis ko na sa list ang lodi nyo. Pumatay ako ng bata. Mga repa peeps, I'm sorry po. Pero ngayon, kay Trio na. Miss you, kita-kit sa ultimo. Ina nag-call out. Nagkamay ba yun? So, ayun. Strongest round ni Antonym yun para sa akin. Sobrang nagustuhan ko yun. Although pinakamataas na score ni Antonym sa akin is yung round 1 niya. Para sa akin, pumantay yun. Andito yung mga punto na malilinaw. Andito yung mga suntok na mabibigat. Andito yung mga paratang niya kay Good Kid na something ganto. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung round 3 ni Antonym. Para sa akin, mas naging powerful yung round 3 niya kumpara dun sa round 1 niya na binigyan ko rin na 10 puntos, no. Kung lalagpas tayo sa 10 points, bibigyan ko ng 15 points yung yung Antonym sa round 3. Ganun kalakas yung impact nun para sa akin. Pero ayun, ang ganda ng bawi ni Antonym kasi round 2 nakita niyo naman may mga hindi ganun ka-epektibo yung mga binanat niya doon, pero pagdating sa round 3 sobrang effective at lakas nun. So ayun, bigyan ko ng 10 points si Antonym sa round 3. 8 kay Good Kid, so 24 para kay Good Kid. Kay Antonym naman mayroong 29, so 10, 9, 10, tangina. Hindi ko ina-expect na magiging ganito kalayo yung score kasi 29 to 24 ahead si Antonym ng 5 points. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, dahil nga parehas sila ng estilo, para sa akin mas naging madali yung judging neto kasi syempre hindi na tayo mag-iisip ng iba't ibang elemento na ginamit nila sa battle rap. Hindi naman nagjo-jokes yung Antonym, hindi naman nagjo-jokes yung Good Kid, so technicalan, lyrikalan talaga yung naging banggaan dito, kaya para sa akin mas naging madali yon kasi syempre ang effectivity na lang yung pinaka i-check natin or
titignan natin kung sino yung mas tumatak, mas may punto, mas mabigat yung punchline, 'di ba? Yun na lang yung titignan natin. At dito sa battle na to, para sa akin malinaw 'yon na all 3 rounds Antonym 'yun. So, 'yun, 29-25 all 3 rounds Antonym. Maganda yung pinakita ni Good Kid pero hindi yun enough para matalo ang isang Antonym. So, 'yun. League, hantungan 3. Magingay ako isang beses para sa laban na yun. Siyempre maraming salamat sa mga nakasupport. Atos din kay K3. Ang boto ng hura. Abangan nyo siya yung pagbabalik niya rin. At Sino daw? Trio. Yan, abangan nyo. May salamat sa lahat kay Christian Merck. Yan, shoutouts din kay K3U. Yan, abangan nyo siya yung pagbabalik niya rin. At ayun, ang boto ng hurado 3-2. Magingay para kay Antonym. Shoutouts kay Good Kid. Shoutout muna. Dikit, gagi, 3-2. Hindi ko rin na-expect na magiging dikit yung battle kasi akala ko talaga nadomina ni Antonym yun all 3 rounds. Pero 3-2, ganda nun. Deserving ng convincing din yung naging score. Wala akong doon. Hindi ko na question yun. Sobrang deserve ng ganong score. Okay? So, yun. Judges. Congrats kay Antonym, deserving yun. Pelbendros Reyes, A Breezy, Hypoplastic, Gordon Fortridge, Victor Habines, kay Platito, tas Blaze Apparel, Inap Apparel, Masi, Pepperbill, Lyricus, Pasigenyo Hip Hop, Power Society. Salamat kay Anthony. Yan, maraming salamat kay M-Side, kay Good Kid. Shoutout nga pala sa mga tropa kong kainuman ko kagabi. JD, si RP, si Luigi, si Jomar, si Pat, saka si Ron. Aren Tibayan, jowa niya si Mary Rose. Si Sir Alvis, Drip Art Movement, lalong-lalo na kay Ate Rain at Ate Mabes. Juka Yamamoto, kay Insan Joshua Tipano, nasa ibang bansa, kay Boss MRN, Marion. Tuloy mo lang yung music mo, kay Calix, kay Vicente, sa lahat ng mga kasukat, kay Prince, sa lahat ng mga tao nandito. Yeah, kay Sir Deo. Thank you! Judge. Class G. Class G. Isa ako dun sa bumoto kay Antonym. Round 1. Tingin ko dito sa battle na to pinatunayan ni Good Kid naman na siya yung God of Wordplay. Yan sabi nga nila. Pero para sa akin mas dumata po yung suntok ni Antonym. Lalo nung round 1 parang nag-adjust nga siya ng konti, hindi katulad ng dati niyang style. Mas rekta. Yun nga, mas tumasapak yung punchline kahit bibihira. Mas marami yung kay Good Kid pero feeling ko mas tumatama yung kay Antonym. Tama yun. Damage ba? Round 1, Antonym yun. Round 2, talon tayo sa round 3 muna. Round 3, binigay ko siya malinis kay Good Kid. Mas magaganda yung pinili niyang angle. Mas makakasunod yung mga nanonood. Angle ni Anthony medyo hindi siya ganun ka punchline kung mahirap gawa ng punchline yung mga ganung angulo, punto-punto lang talaga. Punto-punto lang talaga yun. Tama. Bali round 3 malinis ako doon kay Good Kid. Tama yun, punto lang. Kay Antonio, round 2. Yun, dikit na dikit lang binigay ko siya kay Anthony. Yun nga, para sa akin mas maraming binibitawang wordplay, punchline kung tutuusin si Good Kid, pero feeling ko talaga mas dumadamage si Antonio, si Antonym dun sa kada round 1, round 2, pero round 3 malinis talaga kay Good Kid. Round 1, round 2 kay Antonym ako doon. Hinihingal ako. Madami na inom. Yo Archer, round 1 binigay ko kay Antonym. Kasi sa kanila tawag nito, parang taysana sila kaso mas na-overpower ni Antonym sa crowd yung round 1 niya, tapos round 2 tie, tapos round 3 tie kasi parang may mga narinig ako sa kanilang slip up, pero yun overall kay Antonym. Okay. Penispero, Tacoma. Para sa akin kung saan sila nakabase yung estilo nila, malakas sila pare-pareho doon. Yung round 1 malino yon, kay Antonym binigay ko siya. Yung round 2 tinabla ko yung round 2. Pero yung round 3 binigay ko siya kay Good Kid. So paano ko siya binoto kung tabla siya? Kasi kung pagbabasehan natin yung round 1, round 2, pwede natin sabihin pukpukan yun nagbabatuan sila ng mga linya Pero yung para sa akin suicide yung angle ni Antonym sa round 3, na kung i-compare mo yun sa round 1, round 2 na ipagdikdikan siya, parang mas malaki yung binaba Okay. Mas malaki yung binaba ng round 3 niya. So kahit sabi mong dikdikan sila sa round 1 tsaka round 2, mahirap pabulin yun yung round 3 na yun sa dahil ganung angle. Kasi para sa akin hindi naging effective yung angle niya. Maganda yung punto pero para sa akin punto. Malakas yung punto. Hindi siya tumama kay Good Kid. Kaya Good Kid ako. Okay.
Siya muna. Chinoy. Ayun, sayang effort. Chinoy ng Daminlawa. Bumase na lang ako sa ano kung sino mas pinakamaraming malakas na linya na bumagsak kasi sobrang solid ng laban na yun kahit sino pwedeng manalo sa kanila ng dalawa. Para sa akin, si Good Kid yung pinakamaraming punchline. Tsaka puntos na binitawan. Kaya yung Good Kid. Gago si Lip. Program nga pala, ang binoto ko si Anthony. Round 1, malinaw yon kay Anthony yon. Yung round 2, medyo nahirapan ako mag-desisyon doon. Siguro gabuhok lang para ibigay ko yung kay Anthony. Pero yung round 3 para sa akin kay Good Kid yon. Ayun nga, gaya ng sinabi ni Espero, sobrang risky ng angle na ginamit about sa pangalan, si Bathan o si Anthony, lahat naman yung nag-i-exist sa isang persona, so sobrang risky nun, ang haba ng kinain nun para sa akin. At syempre yung presensya kay Good Kid, Okay. si Anthony naman mas tumatama talaga yung mga simpleng mga banatan ng katagan na talaga namang yung maunawaan mo kagad. Minsan kasi sa pag nag-wordplay ka, dapat hindi na para pahirapan mo pa yung pagko-construct yung doon ka kagad sa pinaka magigets. Hindi siya magmumukhang pilit. Siguro yun lang naging problema. Yun, pero solid ng battle. Kaya binoto ko si Eds. Binoto ko si Eds. Sira ulo ka. Sa ulo ka, Lip, gago. So, ayun, umabot na naman tayo ng 1 hour na chikahan na review sa battle na to. I think deserve naman na 1 hour tayo dito kasi sobrang dikit talaga ng battle na napanood natin. So, ayun. Anthony versus Good Kid. Shoutout kay David Michael Santiago. At sobrang nagustuhan ko yung battle na to. And deserving na 3-2 yung score. Hindi wala man tayo naging kaparehas dito na all 3 rounds. Pero para sa akin, mas naging epektibo si Anthony dito all 3 rounds. Yun nga, mag-stick pa rin ako sa sinabi ko na yung mga cut words kasi ni Good Kid is pwede niya maging strength or pwede niya maging weakness. Depende yun sa kung sino yung kalaban niya. So dito yung estilo niya na cut words is para sa akin hindi naging ganun ka-epektibo laban kay Antonym kasi mas malakas yung baon ni Antonym dito, yung mga multis, yung mga punto. Sabi nga nila mga punto, yun yung sinasabi ko rin sa inyo. Ang lakas ng punto para sa akin yung punto na yun is mabigat at sumusugat talaga yung direkta talaga kay Good Kid yun. Nagustuhan ko rin yung punto ni Antonym about dun sa Antonio Bathan tsaka Antonym na magkaiba yon. Pero nirebat ni Lipcram Ako yung narebatan na nasa isang persona lang daw yon. So, yun. Maganda pa rin naman yung explanation ng mga judges natin sa live. Tapos sana nagustuhan nyo rin yung paghimay ko through online sa battle na to. So, Anthony versus Good Kid. So, ayun. Shoutout ulit David Michael Santiago. Shoutout David Michael Santiago. Shoutout David Michael Santiago. So ayan marami na yan Marami na yan. So sunod-sunod pala yung mo dito, request mo dito. So ayun, meron ka pang Range versus Harlem pero soon na yan. Unahin muna natin yung mga motos. Okay? So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.